$35 po yun. Yes, Mga po. 370,000. Malaki din yun. Yes, Malaki lang attorney. ang pera yun. Ganun, visa lang po yun. Yes, attorney. Iba po yung family package, attorney. Aabot po ng 500, Hindi po, Senator. Aabot po ng 500 plus thousand. Kalahating Senator. milyon. Yes, Lahat-lahat Senator. na yun. Yes, Idol. Pag family package, Ibig sabihin, may bonus pa kasama ang family. Yes. pwede pong dalhin. Okay. At unfortunately, napaniwala po kayo. Yes, Sobra Sorry, po. tinatanong ko po palagi to sa mga pumupunta sa amin. Ba't po kayo napaniwala? Di man lang ko kumuha ng pag-check, due diligence, ika nga na background check, tingnan kung may maganda bang record nito, etc. Pumunta kami talaga po sa office nila noong August 23, 2024 po. Office nila mismo, hindi yung sa labas kayo nag-usap-usap. Ay, hindi sa po. Sa transaction. office nila po. And pagdating mo naman po talaga sa office, parang legit naman po talaga yung ano, kasi may naipapakita naman po na pumunta na, na-i-process na yung papel. Mhm. At nung pumunta kami po ni Ma'am Eleanor noon, nandun po mismo yung pinaka-boss nila na Amerikano, na parang Jewish Israelite na Amerikano. Si Sir Joseph Siyempre, pag Barr nakita po. kang foreigner, iba ang dating nun. Yes, Yes, Senator. po. Tapos English speaking pa, o di kapani-paniwala nga. Kausap, andito si Secretary Hans Kakda. Yes po. Kasama niya po, Idol, si Attorney Catherine David, Attorney 3 ng Migrant Workers Protection Bureau po ng DMW. Ang balita po namin, dati raw po ito napasara na. May warrant ng araw po ito. Yes, Senator. Was this before? Ayan, o matapos kayo magsumbong, pasok si Secretary Good Kakda. afternoon po. Ayan, tama-tama, dito na si Secretary Kakda. Sec Hans, upo po kayo, magandang hapon. Kasama niyo si Attorney Catherine David, Attorney 3, Migrant Workers Protection Bureau. Okay, Sec, Attorney, right, andito yung mga biktima natin, marami sila, naikwento nila sa amin, paano sila naloko. May video po tayo, nakitang-kita, kayo po mismo, pinasara nyo na pala itong yung visit to America. Yes, nasara na po yan. Nasara na. Ano ito? Pinasara nyo matapos ang maloko o before sila maloko? 2024 pa po kami, August 23. 2025 na Before close. po Ang operation namin was 2025. 2025 August. August. After na makarating po sa inyo, Sec. Tatlo, no? Tatlo yung nag-complain po sa amin. Hindi ko lang sure kung pasok yung tatlo doon po sa kami. baka ibang grupo. Yes, Ibang grupo, po. Ilocos group po kami. Ilocos Norte. Okay. So tatlo po sila, tapos ang magandang balita dito, Sen, tatlong kaso sinampa natin sa piskalya, isa umusad sa korte. Okay. So may paglilitis na po sa korte. Sino po yung respondent? Natuluyan po naka-accused. Meron ka. Ito. Idol Rafi, yan pong, ito pong RTC Branch 284 ng Valenzuela City, syndicated staffa. And meron din po sa Cabarogis, Quirino, syndicated staffa din po. Kayo po ang nag-file. Natuluyan po sa korte. So, ibig sabihin, paglilitis tapos may hatol pa ng husgado na inaantabayan. Okay. So, meron na hubang warrant? I understand. Meron natang... Ito po yun. May warrant pang in-issue ang judge. Meron na pong meron po doon sa ating pending case sa RTC, ngunit yung dalawa po at nating case ay nasa Office of the City Prosecutor pa po. So, hinihintay pa po natin yung resolusyon ng ating piskalyo. Ano yung tanong ni Sen yung kung naaresto yung akusado? Hindi pa po. Nagtatago. Kaya po nandito po kami, USEC, para po manawagan, para po wala na po silang Malamang po na-issuehan niya ng warrant. Check na lang namin kung nahanap o kung naaresto ng ganap. Yes. Pero malamang kung na-file yan sa korte, may warrant po yan. Sen, may warrant po yan May warrant. lalabas. Oo. Okay, Sec, nagkaroon lang tayo ng hearing recently tungkol dito. Sila ay nakipag-ugnayan dito sa Visa to America, gawa nitong advertisement nila sa social media. So, ano po yung payo niyo po sa lahat ng mga makakita ng mga ads sa social media at naghihikayat ng offering ng job sa abroad? Yes. Ang unang-una pong payo ay
huwag pumatol sa puro online. So kung nakakuha ng online advertisement, puntahan yung opisina. Which pinuntahan nila. Which pinuntahan. Ngayon po, Sen, hindi pa ho sapat na maganda o magara yung opisina at may puti doon o foreigner o ano pa man. Kasi ang mahalaga po, lisensyado silang mag-recruit at yun, doon sila nagkulang. Merong So they were not licensed to recruit. not licensed to recruit. Ah. Travel consultancy ang Yes. dating nila, visa Visa consultancy, ano pa man ang tawag sa kanila, travel agent. Diyan po ang usual na maskara kumbaga ng isang illegal recruiter. Pero ang talagang pinakamahalaga diyan yung license to recruit. Na pirmado po ng secretary, pirmado ko po. Lahat ng license to recruit pirmado ko. Ngayon, kung may nakapaskil doon, wag pa rin maniwala, itanong sa DMW kung totoo yung nakapaskil doon na license to recruit. Yun po, Sen, yun doon napakahalaga. Plus, meron pa, Sen, kahit na may license to recruit, lahat ng empleyado niyan dapat nakarehistro sa talaan namin. Kaya nung huling pagpunta ko po sa Ermita, marami kaming nabisto doon na sa mga opisina doon ng mga recruitment agency. Yes, may license to recruit, pero wala sa talaan namin yung ilang mga empleyado nila. So bawat isang empleyado na nandun sa opisina, nasa listahan ninyo. Yes, nasa listahan. Accredited sila o Yes. listahan lang? Registered. Registered. Sen. Ngayon, Why? Ba't kailangan po sila register? para sila po yung kumbaga kinikilala ng DMW na pwedeng mag-recruit. So may mga requirement bago sila makakapag-register? Yes po, dapat nakarehistro sila tapos may mga qualifications, profile, lahat po ng background ng bawat empleyado nakasubmit sa amin. Ito ay para doon sa mga agency nag-recruit Yes. para magkaroon ng trabaho, kung sino man gusto magkaroon ng trabaho abroad. Pero pag yun sa mga travel agency consultancy, they don't have to. Wala po kasi talagang nagtatago sila sa dilim kasi wala nga silang lisensya. Meron pa nga akong requirement na yung nakapaskil yung parang organizational chart. So pag halimbawa nung pinuntahan ko sa Ermita, natanaw ko kagad kung sino yung mga mukha ng mga empleyado, sinilista, kino-compare sa database namin. Yun nga, hindi nagtutok Pero may doon iba. sa, okay, good. Doon po sa mga travel agency lang na at the same time nagdo-double bilang mga consultancy agency para doon sa mga gustong mag-abroad. Kailangan din ba nitong register mga empleyado nila sa DMW? Yun ay sa recruitment agency po na lisensyado namin na requirement po yun. Recruitment. Sen, oo. Yung sa travel agency, I believe DOT po yata ang regulatory Pag consultancy, agency. Pag consultancy, parang gano'n na rin po siguro ang regulatory body that is in charge of them. DOT. Oo. Hindi ko po sigurado yung sa visa consultancy, but I know sa travel agency, it's the DOT because nga yung kanilang purpose. Ang isa sa gusto nila malaman, Sec, kasi siyempre they want refund. Etong visa to America, kung sino man itong mga taon to, nagsarado, nagtatago na, wala ko ba may tulong ang DMW? sa Kasama kanila? po dyan, una, bago pa man yung financial assistance, pag may paglilitis, katuwang natin yung AMLA, yung anti-money laundering. So, yung mga linilitis, yung mga akusado, pinatitignan natin sa anti-money laundering yung mga bank account nila. Doon natin malalaman naka-freeze. Yes. Tapos, kung may pera nakalagay doon natin potential habulin yung refund. Pero bukod pa dyan, pag-usapan mo natin nung huling hearing, Sen, Hearing, yung yes. financial assistance ng DMW kung saan may tulong kami sa simula, sa gitna, at sa katapusan ng Oh, kaso. yeah. Pakipaliwanag. Opo, Sec. kasi ang gusto ho namin, talagang ganap yung partisipasyon ng biktima. Kasi minsan pa, sumusuko, nagpapaareglo, kahit na napakaliit lang ng pagkaareglo, Sen, biglang magtatago, maglalaho na lang, hindi na magpapakita sa amin, hindi na sasagutin ng telepono. Yung victim. ganun. So, ang ano ho namin, financial assistance sa simula ng kaso, pag-file ng kaso, bigay. Sa gitna, bago po tumistigo, yung biktima, bigay uli. And then, pag sa katapusan, kami po yon na nagbibigay yung bago mag-hatol. Yes po, sir. Kasi dyan po ang pressure, Sen. Pagka lalo na pagramdam ng akusado na tagilid siya, Yes po, sir.
yan na yung pressure ng mga kamag-anak ng akusado, alukin ng areglo, yung biktima, ganun. So sa katapusan, meron din financial So assistance. tatlo, 3 times. So umpisa, bigyan sila financial assistance. How much is that? Sa ngayon po, 50 mil yung antimano, yung harap, upfront. Sa ngayon, katulad po na nabanggit ko nung sa Senate hearing, inaalam pa ho namin yung halaga. Pero siguro halos ganun na rin ang halaga nung gitna at sa 50, katapusan. 50. Pero depende ho sa budget na supplemental. But yun po ang purpose doon, para masustena at saka mabigyan ng kumpiyansa yung biktima na ipagpatuloy yung kaso. Malit nga naman kung tutusin kumpara doon sa nawala sa inyo, kalahating milyon, etc. Pero kahit pa paano nakatulong. Yes, At syempre, kaganda pa dyan, kung hindi kayo mag-give up all the way till the end, makukulong pa yung nanloko sa inyo. Meron kayong katanungan kay SEC Ah, ng DMW? pwede po kaming sa province na lang po magpa-assist, Sec. Opo. Pwede na rin, nandito na rin lang kayo. Kaya ako po sinama si Attorney Kat. After Thank you this, po, pwede na Attorney. tayong magpunta sa DMW office. Nice. So, document na namin yung mga complaints ninyo. Yes, Ayun. yes. So, si Attorney Kat, siya yung mag-assist po sa inyo. Mamaya, bigyan ka ng pagkakataon na makapag-usap. Isa-isa pa rin siyang kausapin. Kung ano pa mga katanungan meron kayo. Hanggang sa maging satisfied kayo and go na tayo dun sa kaso. Yes po, Senator. Ito ang isa sa mga reason, kasi mga teacher po sila SEC, di ba? Kung bakit taasan na talagang sweldo ng mga guro natin. Opo. Para they don't have reasons na para pumunta pa ng abroad. Kinakapos tayo ng mga teacher dito kung tutuusin kinukuha na ng abroad. Kaya lang sila naloko. Pero marami talaga naging successful. Alam ko, mga Taiwan, Singapore. Yung mga teachers natin, mga doktor, nurses, Tama. kailan taasan ang sweldo ng mga teachers? Di ba? Pag mataas na sweldo niyo po, mga ma'am, sir, Thank you, Sir. no need to go abroad. Nandito yung family. Thank you, Sir. Mababa Yan po isa sa mga pinupush ko na batas sa Senate Salamat po, na Senator. taasan po ang sweldo ng ating mga guro. Nang sa gayon, hindi nyo na kailangan pang mahiwalay sa pamilya at mag-abroad. Okay? Sana po. Sige po. Si attorney, may advice. Bigyan mo yung kay attorney Mike. Attorney Catherine David. Attorney Cat. Po. At dagdag ko lang, Sen, doon sa sinabi ni Sec Hans, no? Pag mag-a-apply po tayo, tatandaan nyo na kung may babayaran pong placement fee, ang halaga po nun ay dapat nakalagay sa kontrata. Kung magkano lang po ang sahod nyo, pang isang buwang sahod lamang. So, isa po yun sa inyong sisilipin kung kayo po ay may kailangan bayaran. At sisiguraduhin po na yung visa na ibibigay sa inyo ay hindi tourist visa, kung hindi ay working visa po. Tulad po niyan, meron pong gusto pang magreklamo, bukod po sa inyo, maaari po kayo lumapit sa aming opisina mismo. Meron po kaming free legal assistance. I-assist po namin kayo, hindi lamang po sa pagpa-file ng complaint, pero hanggang dulo po, hanggang sa manalo po kayo sa kaso. Okay, pero importante yung attorney Cat, yung sinabi mo So kung hingi mo ng placement fee, yung agency dapat halaga ng isang buwan lang na nakalagay sa kontrata na sweldo. Yes. Okay. With Yes. dapat OR, Si resibo na BIR. PIR. Recognized. Opo. Hindi pwede yung provisional lang o yung mga binibili sa Recto. store. Kayo, meron kayong resibo. May invoice po kami, Sen, at saka yung mga PIR, inbugan sa PIR. galing po sa bangko yung deposit slip. Deposit slip lang. Yes po. At may Yung- invoice na galing sa company po. Dear attorney, owner ba ng korte yun? Bilang ebidensya? Yes po. Sec? Magagamit po natin siya bilang ebidensya, pero paalala na din po natin sa ating tagapakinig at mga manonood na hihingi po kayo ng resibo mismo doon po sa pinagbayaran ninyo, hindi lamang po sa bangko, para po makisiguro din po kayo na staff din ang tumanggap at ina-acknowledge nila ang inyong binayad po. Okay, Sec. Paulit-ulit ko sinasabi ito palagi, pero ulitin din natin. Pakibigay yung telephone number o website ng DMW na pwedeng puntahan para mag-check yung mga aplikante gusto maging OFW kung legit ba itong agency, etc. Sige, Sen, si Attorney Cat mo. Sige, anong website?
Para po sa mga gustong mag-inquire o gustong magtanong, maaari po kayo magtungo sa ating Facebook page na DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Okay, Program. tandaan po. DMW Anti... Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program o Okay. DMW AirTip. Pwede rin po kayo sa mismong page po ng ating departamento, Department of Migrant Workers. Sa Facebook page po, kung gusto nyo pong tumawag, meron po tayong hotline na 8722-1144 o kaya sa 8722-1155. Okay, good. Sino itong Rogelyn Intac arrested na raw? Sino yan? Intac. Sec. Yan ba yung kasama sa mga kinasuhan nyo, Sec? Attorney Kat? Kan, kasama pa siya dun sa... Arrested na? Sino sabi arrested? Saan po? Yung Rogelyn in Opo. 2 weeks lang kasi yung girl na yan sa PTA. Bata pa yan 21. Pero napakawalan din. At least parang hindi naman malaki yung partisipasyon niya. Parang taga-sagot lang daw ng email. Isa siya sa mayroong warrant. Waran. Pero napakawalan. Pero nakakulong pa daw yan hanggang ngayon. Oo, naisama sa Check kaso. namin kung nakakulong pa rin. Pero kung kasama siya sa kaso, Kasama siya sa kinasuhan. kasi 3 or more yan, non-bailable eh. Yan. Yan. No, Non-bailable. Oh, very good. Nakakulong pa yan, Sen. Nakakulong pa siya. Non-bailable. Okay, sige. Sen, pwede ko bang dagdagan ng konti? Sige, go Sinabi ahead niya po, na Sen. kailangan may work visa. Kasi talamak po yung recruitment sa mga non-visa countries like sa ASEAN, Sen, di ba? Or sa Hong Kong. Sa Hong Kong or sa ASEAN country, hindi kailangan ng visa. Pero yun, para maging turista. Pero marami pong napapain doon, Sen. Akala nila, kumot na visa-free, no visa. Let's say Singapore, Thailand, Malaysia, akala nila pwede sila magtrabaho. So, kahit ASEAN country yan, o Hong Kong, kailangan ng work permit para magtrabaho. Yung visa-free, pang turista lang po yun. Tama. Hindi para sa pagtrabaho. Kailangan pa rin talaga yung sinasabi ni Attorney Kat ng work visa bago pa umalis ng Pilipinas. So, yun ang palagi niyong tandaan. Well, marami tayong nanonood ngayon at nakikinig. So, yes, mga countries na sinasabi nga no visa necessary to enter, pero kailangan mo pa rin ng work permit. At yung work permit na yan ay sinisecure yan ng agency sa DMW. Bago pa umalis ng Pilipinas. So, yung visa-free, pang turista lang po yun. Kung gusto mo magpasyal-pasyal doon ng 10 hanggang 15 araw, yun, visa-free. Pero kung pag nagtrabaho, kailangan ng work visa bago pa umalis. Okay, last na lamang po, Sec Hans, nung mag-usap tayo nung hearing at napag-usapan natin suggestions na isa doon, merong close coordination with the DICT para lahat ng mga may mga ads sa social media at naghikayat ng mga aplikante para sa trabaho abroad, titignan kung legit o hindi, agad-agad ita-down. Yes, tama-tama po yan. Kasi nung isang araw lamang ay nakapagpulong na yung teams natin sa DICT. At yes, Sen, kailangan po talaga ng cooperasyon from the technical side. Kasi kailangan natin malaman kung sino nag-post nung illegal ad na yon. Walang lisensya pero nag-post ng illegal ad o video, minsan video eh. So we need the help of the DICT for the technical side. At hindi lang naman DICT, Sen, may NBI cybercrime, anti-cybercrime. Meron ding PNP. Okay. So kausap din natin sila. And also, nabanggit nyo nga doon sa hearing na merong unit within the DMW Yes. na kukuha muna ng permit itong sino mang agency, tao, grupo, bago sila makapag-place ng ads, Yes. permit from DMW. Yes, tama po yun, Sen. So bukod sa lisensya, hindi ko mat may lisensya, pwede magpaskill ng kung ano. Magpapaalam din ho sa amin. Tinitingnan namin kung ano itsura nung ad. So tama po kayo, Sen. Kailangan ng pagpapaalam, whether it is print media or social media. At kapag Kailangan- wala po doon sa listahan nyo na nabigyan nyo ng permit para magpa-ads, pwede nyo papalagan. Yes, illegal po yun. Kaya po may mga takedowns na tayo. Lagpas 100,000 na yung takedowns. Pero 100,000. yes. Okay. TikTok, saka Facebook. TikTok and Facebook at Meta, first time po sa Pilipinas nila binigyan ng otoridad o partnership na mag-takedown. Okay. So, ganun sila kaseryoso. Pero having said that, Sen, yung lumabas din sa hearing nyo, marami pa rin talagang
kailangan pang i-perfect sa enforcement, katulad nung pinento sa inyo sa nung hearing na mga nagpapanggap na recruitment agency. So, kailangan pa rin talaga mahigpit ang partnership with Meta at saka TikTok. Okay.